dating Pangulong Duterte. Opo. Ayan, ano? Oh. Sabi dito, hallucination na yan, no? Palas Jews, Rodi Duterte for claiming Trillanes is Marcos attack dog. Yeah. Nakita nyo may commercial pa. Oh. Kasi nga ho, mga kababayan, ang bintang ng dating Pangulo nagtatrabaho daw po si dating Senador Trillanes, no? Sa Malacanang, mga kababayan. Sinasabi pa ho dito ng dating Pangulong Duterte na binabayaran po ng Malacanang si Trillanes para gibain daw po ang mga Duterte. Ako, matagal na po ako nakasubaybay sa politika, no, ng Pilipinas, mga bossing. Kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, itong si dating Senador Trillanes, talagang bumabanat na po yan. Bumibira na po yan. Election pa lang po ng 2016, no? Talagang bumabanat na kay dating Pangulong Duterte. Nandoon pa nga po, mga kababayan, yung mga time na yung dalawa na yan, nagtuturoan kung sino po ang nagbenta ng West Philippine Sea sa China. No? Sa nakikita po natin ngayon, mga bossing, mas mukhang madali pong paniwalaan yung sinasabi po ni dating Senador Trillanes kesa po kay dating Pangulong Duterte. Bakit ho? Si Trillanes, ang sinabi niya, si Duterte, pinabayaan yung West Philippine Sea, which is ang nakita po natin, mga bossing, na naging takbo ng dating Pangulo o naging aksyon ng dating Pangulo doon sa West Philippine Sea, naging sunod-sunuran lang po sa China. No? Nakita natin yung pagkaduwag. Kaya sabi ni Trillanes, alam mo ya si Duterte, yung kanyang mga gawain, ibibintang niya sa iba. Kaya naman pala, tinawag ng dating Pangulo, si PBBM na weak leader daw po. Yung pala, sila naman pala. Mga bossing. Di ba? Anyway, tumungo ho tayo. Hallucination na yan. Totoo naman po. Paano natin iisipin at paniniwalaan itong sinasabi po ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na si dating senador, binabayaran po para doon isulong yung pagpapabagsak kay dating Pangulong Duterte, yung waiver. Dati pa naman ho, mga kababayan, talagang ipinupush na ni Senator Trillanes yung waiver na yun 2016 pa lang, pinapapirmahan na yan. Ano sabi ni Panelo? Ginawa na po namin yan. Ang ginawa nila, mga kababayan, hindi po mismong makikita kung ano yung transaksyon ng mga bank accounts na yun. Ang ginawa po ni ginawa po ni Pangulong Duterte tsaka ni Panelo, ipinakita lang po yung balance, yung balanse kung magkano. Pero yung transaksyon, kung ano nangyari kahapon, kung may inilipat na 2 bilyon sa kabilang bank account, hindi po makita yon. Makikita na lang kung magkano na lang po yung balanse, mga bossing. Kaya, mapapaganon talaga si Bersamin. Pakinggan nyo po, mga kababayan. Sabi ni Justin, wala na kasi sa tamang pag-iisip. Ito ha. Ano? Ganun na lang. Ano? Opo. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na. Ano po, sir? Ayan. Ano sa Tagalog ng hallucination? Kumbaga parang guni-guni na lang ng dating Pangulong Duterte. Isa pa po sa mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte dito, mga bossing hindi naman ako bumabanat sa presidente. Hindi naman ako, kumbaga, bumibira sa presidente. Wala daw hong ganong nangyayari, mga kababayan. Kaya naman, sabihin na natin, disregard na natin yung hindi na pwedeng tumakbo ulit, no? Ang isang naging presidente na kahit kailan. I-disregard na natin yung kahit kailan, mga bossing. Sabihin na natin, okay, pwedeng tumakbo si Digong. Iboboto natin yung ganito. Kitang-kita natin, mga kababayan, kung paano binabanatan ng dating Pangulong Duterte, si President Marcos. Kahit po sukdula na yung paninira na lang, sukdula na po yung kasinungalingan. Sasabihin nila, wala na silang pake. No? Bangag, ano pa ba? Bumabatak ang presidente. Lahat ho. Weak leader, etc. At pati itong mga
kasalukuyang mga binabanat ng dating Pangulo. Tapos biglang maririnig natin, wala naman po akong ginagawang masama sa presidente. Hindi naman po ako bumabanat. Ano yun? Kasinungalingan. Kung sakali man, kunyari lang to ha, sabihin na natin, napayagan, nanalo sa 2028. Mga bossing, pag iniharap nyo po yan sa international o doon sa mga ibang bansa, pakikipag-meeting sa mga ibang bansa, ipapahiya ho tayo niyan, mga boss. Yang estilo niyang pagsisinungaling na ganyan, babanat tapos sabay bawi, babanat sabay bawi, estilong ganyan, ipapahiya ho tayo niyan sa ibang bansa. Kaya, kayo ho, mag-isip-isip kayo. Pero, bago kayo umabot sa pag-iisip na iboboto ko ba itong si dating Pangulong Duterte, baka ganun nga ang gawin, yung sinasabi ni Mark, no? Malakas na ang imahinasyon. Hindi kaya siguro, baka lalong napapalakas ang paggamit ng pen-pen ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo po yung pen-pen? Oh. Kung alam niyo po yung pen-pen, mga kababayan, i-komento niyo na lang dyan para hindi ko nabanggitin dito. Naku! Lalong magagalit ang dating Pangulong Duterte kay Trump. Bakit ho, mga kababayan? Kasi parang plano nila bawasan na o tanggalin na yung pen-pen, mga bossing. No? Tanggalin na yung pen-pen, mga bossing. Kasi nga, nakasasama daw ito. Baka magalit ang dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Baka nga, din ho, na napapalakas, no? Ang paggamit ng pen-pen de Sarapen de Batutin. Sabi ni Ximenet, push it. Kasi kung ano-ano na ho ang sinasabi, miski ako, pumapasok na sa isipan ko yun, no? Siguro nag-hallucinate na nga ang ating dating Pangulo. Yung tipo ho bang wala na siyang pakialam doon sa mga sasabihin niya at hindi niya na, kumbaga hindi niya na iniisip ho lahat ng sasabihin niya na eto pala na sabi ko nung isang araw. Tapos biglang ang sasabihin niya yun, ganito pala. Ewan ko. Siguro napipilitan na lang din humarap yung mga yan, mga bossing, o napipilitan na lang humarap ang dating Pangulo, mga kababayan, sa publiko at magsalita, no? Dahil do sa mga nangangandidato. Yung mga nangangandidato, Bungo, Bato, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, lahat ng mga yan, hindi naman mapuposisyon yan kundi dahil sa pangalan ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Kaya, push lang sila ng push. Hindi ho nila nare-realize na yung pag-push nila sa dating Pangulong Duterte, lalo lang ho silang nalulubog sa kumunoy, mga bossing. Sabi ni Just Vincent, bangag sa pen-pen, si Gong D. Sabi ni Justin, hugas, yagba! Uy, grabe ko. Si dating Pangulong Duterte. Tuloy. Hallucination. Sige, oo. Ganun na ho yan, mga kababayan. Baka pati ho, itong si Pantaleon Alvarez, nag-hallucinate na din po na mapapaikot na ang sambayan ng Pilipino. Kaya sinasabi niya, kahit sa anong paikot-ikot, pag binasa nyo yung konstitusyon, pwede pa din tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 ang dating Pangulo. Mga bossing, hanapin nyo po. Nakasulat doon sa 1987 Constitution, kahit kailan, anytime, no? Hindi na pwedeng tumakbo yung isang presidenteng naging presidente na. Sino po kaya sa tingin nyo talaga ang bangag? Kasi paulit-ulit sila Mantakin mo, sabi ni Trillanes. Yan si Duterte. Lahat na lang ng sabihin niyan. Lahat na lang ng ginagawa niya ibinibintang sa iba. Pinagbintangan ang ating Pangulo na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ho kaya tama din doon si dating Senador Trillanes na baka sila ang gumagamit. Hindi ho malayo. Kasi yung mga nakaraang mga nangyayari ho, puro ganun mga bossing. Pagbibintangan ng Pangulo, tapos matutuklasan, sila pala yung gumagawa.
Sasabihin na ang Pangulo natin, ganito ang ginagawa, puro mali. Yung pala, sila pala ang gumagawa. Sasabihin, si Trillanes, ibinenta ang West Philippine Sea. Yung pala, sila yung nagpabaya sa West Philippine Sea at naging chuchu o naging sunod-sunuran kay Xi Jinping, mga kababayan. Di ho ba?